Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na isang buwan ng pinagpaplanuhan ng mga suspect ang pamamaril sa eskwelahan. Batayan sa violent videos na ipinost ng isa sa mga suspect, maging sa naging palitan nila ng mensahe. Bukod pa ito sa umano'y pagkalulong ng isa sa mga suspect sa isang brutal at agresibong gaming application. Ang papel ng online platform sa pagpapakalat ng agresibo at violenteng ideya sa mga kabataan ang nais namang imbestigahan ni Senadora Risa Hontiveros, lalo na pagkatapos ng naging insidente sa Tacloban. Alamin ang detalye sa report na ito. Nagpaabot ng pakikiramay sa buong komunidad ng San Jose National High School sa Tacloban City si Senadora Risa Hontiveros matapos ang karumaldumal na insidente ng pamamaril sa paaralan kung saan 3 estudyante ang kumpirmadong nasawi. Ikinabahala rin niya na nangyari pa ito sa loob ng paaralan at na ang mga sangkot, mga estudyante rin sa parehong eskwelahan. Dahil dito, pangungunahan ni Hontiveros ang pagbubukas ng investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng insidente sa July 1. Layo ng investigasyon na tukuyin ang posibleng papel ng mga online platforms sa pagpapakalat ng mga mararahas na ideya lalo na sa mga kabataan. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police sa insidente, lumalabas na ang isa sa mga minor de edad na suspect naglalaro ng Gore Box na isang open-world shooting game. Ayon sa Police Regional Office Eastern Visayas, bayolente ang nature ng nasabing laro. Lumalabas din sa investigasyon ng mga otoridad na isang buwan nang pinagpaplanuhan ng mga suspect ang pamamaril batay na rin sa palitan nila ng mga mensahe. Posible umanong matagal ng biktima ng bullying ang mga suspect kaya pinlano ang pamamaril. Ang isa sa mga suspect nagpo-post pa raw ng mga violent videos at mga video ng mga baril sa kanyang social media account habang ang isa nagbihis pa katulad ng mga school shooters sa ibang bansa. Tinitingnan na rin ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na ginaya ng mga suspect ang mga insidente ng school shooting sa Amerika. Ayon kay Hontiveros, sa nakaraang pagdinig noong Abril, natukoy ng komite na ang online platforms gaya ng gaming spaces ay nagagamit para sa grooming, manipulation at radicalization ng mga bata. Dapat aniyang malaman kung sapat ba ang mga hakbang ng mga online platforms upang hindi maabuso at mabiktima ang mga kabataan at kailangan ding mailatag ang pananagutan ng mga online spaces. Kaugnay nito, pansamantala ng ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang paggamit ng Gorebox habang gumugulong ang investigasyon. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, hindi maiaalis ang posibilidad na ang nature ng gaming application ay nakaimpluwensya sa naging insidente. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.